Good evening po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Isa na namang araw na pinagpal ng Panginoon ang ating naranasan today. Amen po. So, ang proof po na tayo po ay sinamahan ng Panginoon today ay dahil andito po tayong muli at makikinig ng kanyang mga salita. Ina-share po tayo ng Panginoon para sa gabing ito. Ano po? So, salamat sa isang mahabaging Diyos na patuloy po na nagbibigay sa atin ng pagkakataon upang tayo ay makarinig ng kanyang mga salita at matuto. Amen? Let us pray po muna. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito, Diyos. Sa gabing ito, Lord God, muli po kaming lumalapit sa iyo at nagpapasalamat. Hinihiling namin sa iyo, Lord, na anuman na nakikita mong karumihan sa aming puso, sa aming isip, sa aming buong katauhan, Panginoon, pakalinisin mo nga kami, Lord, at ikaw ang patuloy na magbigay sa amin ng kaunawaan sa pakikinig namin ng iyong mga salita. Help us more, Lord, to trust you. Help us more, Lord, to open up ourselves to you. At hayaan mo lang, Lord, na ikaw ang patuloy na maging Diyos namin. Maraming salamat, Lord, sapagkat alam namin na patuloy mo kaming tinatawag at patuloy mo kaming pinipili, Panginoon, upang ilagay sa banal mong harapan, upang magamit, Panginoon, sa pagpapalaganap ng iyong mga salita, upang patuloy, Lord, na magbago ang aming mga buhay. Thank you so much, Lord God. Bless your people, Lord, na kasama ko tonight. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. Okay, so ang ating pag-uusapan sa gabing ito is how to reach the blessings of God. Sa Tagalog, paano daw po natin maaabot ang mga pagpapala ng ating Panginoon. So, lahat ng tao, gustong guminhawa ang buhay. Sinungaling ka kapag sinabi mong ayaw kong guminhawa ang buhay ko, 'di ba? So, ako gusto ko managdagan pa yung negosyo namin, Naku po, sakit sa ulo, So, bakit? Kasi po, ang gusto ng mga tao ay guminhawa ang buhay, magkaroon ng pagpapalang mula sa Panginoon. At because of that, pinaghahandaan po natin ang ating future. Pero alam niyo po ba na ang prosperity pala ng mga anak ng Diyos is connected to the spiritual life of each person. So, maraming struggle sa buhay ang naranasan ng tao. Kaya naman today or tonight, pag-uusapan po natin ng 4 important instructions from the book of Psalm, na makakatulong para pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Are you ready to listen now? Pakitype po ng amen. Say amen. Pakitype po. Handa ka na bang makinig upang matuklasan mo papaano pinagpapala ng Panginoon ang kanyang mga anak? Salamat po sa mga nag-type. Let's begin. So, papaano nga ba ano-ano nga ba ang mga instructions ng Panginoon mula sa kanyang aklat ng mga awit para pagpalain niya ang kanyang mga anak? Number 1, trust in the Lord. In Tagalog, kinakailangan po na magtiwala tayo sa ating Panginoon. Kasi sabi ng awit 37 verse 3, umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. May dalawa po tayong bagay na gagawin bilang mga anak ng Diyos. Una, kinakailangan po nating umasa sa ating Panginoon. At alam nyo ba, pinakamahirap sa lahat yung aasa po tayo. Ibig sabihin, maghihintay lang po tayo, wala tayong gagawin. At ang tawag po doon ay pananampalataya. Kapag tayo po'y sumasampalataya, hihintayin po natin na gumawa ang Panginoon. Hindi po tayo gagawa, maghihintay lang po tayo ng merong pagtitiyaga. Naalala ko po tuloy si Haring Saul. Yan po yung kanyang unang kasalanan, hindi po siya naghintay, hindi po siya umasa. Hindi niya po hinintay si Samuel sa paghahandog. Anong kanyang naramdaman? Ba't di niya inintay si Samuel sa paghahandog? Siya po ay nainip dahil ang tagal dumating ni Samuel. Kasi po dapat po si Samuel ang maghahandog. Hindi kasi siya pwedeng maghandog. Ang naghahandog lang po nung unang panahon ay ang mga priest, ang mga saserdote. Hindi pwedeng maghandog ang king. So, minsan, meron po tayong pinagpipray na ang tagal namang sumagot ng Panginoon. Ang nangyayari po, dahil naiinip tayo, inuunahan natin si Lord.
Ano po, tayo po ang gumagawa ng way. Kaya malimit, nagugulo yung buhay natin. Ano po? So, labo-labo. Lumalaki yung problema. Bakit? Dahil hindi pa oras ng paggalaw ng ating Panginoon, inuunahan natin siya. Tayo po ang humahanap ng solusyon. Tayo po ang gumagawa ng paraan. Tandaan po natin, pag si Lord ang kumilos, hindi po siya nauuna at hindi rin naman po siya nauhuli. Lagi pong tamang-tama lang yung kanyang pagkilos, tamang-tama lang yung kanyang paggawa. So bakit ba minsan ang tagal niyang kumilos? Bakit ba ang tagal niyang sumagot sa mga panalangin natin? Because He is just teaching us how to wait. Yung wag kang mainip, ako ang bahala, chill ka lang. Masyado kang atat masyado kang hot, di ba? Sabi ng Panginoon. At isa po sa kinakatakutan ni Saul, ni Haring Saul, ay yung meron po siya mga kalaban na parating. At nang dumating na po si Samuel, sabi niya kay Samuel, tagal mo kasing dumating, naghandog na ako. Andiyan na mga kalaban, wala ka pa. Nainip na ako sa'yo. At alam mo ba Samuel, takot na takot ako. So ano nagtulak kay Haring Saul para maghandog? Ano nagtulak sa kanya para agawin yung trabaho ni Samuel? Yung kanyang inip, at kanyang takot, kawalan ng pagtitiwala sa Panginoon, kawalan ng pananampalataya sa Panginoon. So ganito po, kapag tayo pala ay nagpipray, kapag tayo pala ay humihingi sa Panginoon, at ang tagal ibigay ng Panginoon, at tayo ay nainip, at tayo hindi nakapagtiyaga, at tayo na ang gumawa ng paraan, tayo na ang sumagot sa ating panalangin, ito po yung ipinapakita natin sa Panginoon. Wala tayong tiwala sa Kanya, at hindi tayo sumasampalataya sa Kanya. Kasi yung kay Haring Saul, yung inip po at saka yung takot niya ang nagtulak sa kanya para gawin ang bagay na hindi dapat niyang gawin, para gawin ang isang bagay na ipinagbabawal ng Panginoon. Ang maghahandog lamang ay ang saserdote, walang karapatang maghandog ang hari. So, dahil nainip siya, dahil natakot siya, kumilos si Saul, naghandog siya. Sabi ng Biblia, the just shall live by faith. Kung tayo po ay matuwid, ibig po sabihin, malinis po ang ating buhay, may kabanalan, mabubuhay po tayo sa pananampalataya. Minsan, para po tayong si Haring Saul, naiinip sa sagot ng ating Panginoon. Tagal naman, 2 weeks na, wala pang sagot. 1 buwan na, 5 buwan na. 1 taon na wala pa rin sagot. 5 taon na, 10 taon na wala pa rin sagot. Tagal! But let me remind you, ang 1,000 taon sa Panginoon, ang 1,000 taon sa ating mga tao, ay 1 araw lang po sa ating Panginoon. Dahil pala tinanong ko kayo, nakalimutan kong tanungin kayo. Okay? Huwag po tayong mainip. Huwag nating pangunahan ng Panginoon. Dahil ang 1,000 taon sa atin, 1 araw lang sa Panginoon. So baka yung 1 araw na yon sa atin, tayo ay nainip, yung 5 taon, yung 10 taon, yung 1 buwan, naku, hindi ko kayang sukatin. Baka tuldok pa lang para sa Panginoon. Amen po ba? So again, God is teaching us to wait kahit gaano katagal, kinakailangan po natin magtiyaga. Huwag maalam pa sa ating Panginoon dahil mas matalino ang ating Panginoon kesa sa atin. Amen po. So, there's a difference between trusting God and continually placing our full trust in Him. Trusting God, pag madali siyang kumilos sa buhay natin o mabilis sumagot sa ating mga panalangin. Madaling magtiwala sa Panginoon kapag ganoon ang sitwasyon. Kasi, andyan na kita mo na ang sagot. Pero, pag matagal na ang sagot ni Lord, unti-unti, meron ng doubt na pumapasok sa ating puso't isipan, naiinip na tayo, at hindi na po natin alam kung ano ang ating gagawin. At nagreklamo tayo, tagal naman. 'Di ba? So, hindi lang inip, hindi lang takot ang ating nararamdaman kapag ang tagal sumagot ng Panginoon. Nagreklamo pa po tayo.
At alam mo ba na ayaw ni Lord na tayo po ay nagreklamo? Kung bakit hindi nakarating ang bansang Israel agad sa lupang pangako which is Canaan, na dapat, sabi ng Bible scholars, ay 1 or 2 weeks lang po nilang lalakbayin, pero inabot ng 40 days sila nagpaikot-ikot sa ilang. Alam niyo po ba kung ano isa sa mga reasons? Sobra po silang mareklamo. You read the Bible, mababasa niyo po doon, lagi nang galit si Yahweh sa kanila. Lagi na nag-aaway si Moses at ang Panginoon because of them. So wag na po nating ulitin. Ano po? So nasa ating mga kamay ang Biblia para tayo ay matuto, para basahin natin, para hindi na po maulit ang mga nangyari na ginawa ng unang mga tao, ng unang kapanahunan. Now, ang strategy po ng kaaway ay alisin ang tiwala natin sa Panginoon. Lagi niyo pong tandaan ha, ang strategy ng kaaway, alisin ang tiwala natin sa ating Panginoon. Na iparealize sa atin na si Lord walang ginagawa sa buhay natin. Ang tagal-tagal niyang sumagot. Walang ginagawa ang Panginoon. So, ano ba ang dapat gawin kapag may mga trials? Panghawakan po natin ang pangako ng ating Panginoon. Huwag tayong maiinip. Kasi sabi ng Biblia, si Lord ay hindi natutulog. Hindi rin po siya napapagod. Ang kanyang paningin ay laging nakatuon sa kanyang mga anak, nagbabantay, sumusubaybay. Ano po? So, kailangan pong panghawakan natin, alin, ang mga pangako ng ating Panginoon. Kaya naman, sinasabi ko po sa inyo sa gabing ito, mahalaga na we are reading the Word of God para alam po natin ang pangako ng ating Panginoon. Kasi ganito, kung hindi natin binabasa ang salita ng Panginoon, walang saysay ang ating pananampalataya. Kung hindi natin binabasa ang salita ng Panginoon, walang saysay ang ating paghihintay. Walang saysay ang ating pananalangin. Bakit? Wala naman tayong alam sa salita ng Panginoon. Even His promises, natin alam. Anong meron? Wala. Again, it is very important for us to read the Word of God. Not just read, but meditate the Word of God. Amen. So, ang first step po na ginawa ni Satan kay Adan at kay Eva ay ang pag-aalis ng tiwala nila sa Panginoon. Pinaniwala ng kaaway ang mag-asawa na niloloko lang sila ng Panginoon, na hindi totoo na kapag kumain sila ng fruit of the tree, hindi po totoo na kapag kumain sila ng bunga ng pagkaalam ng mabuti at ng masama, sila ay mamamatay. So yun ang inilagay ng kaaway sa isipan at sa puso ng mag-asawa. Sa ating pong kapanahunan, kapag hindi po tayo nagtiwala at naniwala sa ating Panginoon, sasabihin din po natin na hindi totoo ang mga pangako ng ating Panginoon. So, we need to trust the Lord para mabuo ang tiwala sa Panginoon. Hindi tayo pwedeng magtiwala sa Panginoon if we do not read the Word of God, if we do not understand the Word of God, if we do not meditate the Word of God. So, para maintindihan natin ang salita ng Panginoon, basahin siya, intindihin siya, unawain siya, isabuhay siya, ilagay siya sa ating puso at sa ating isipan. Amen. Now, ano pa dapat na gawin bilang anak ng Diyos? Gumawa po tayo ng mabuti. Kahit nag-iisa ka na gumagawa ng mabuti or ng tama, gawin mo pa rin. Stay with it. Bakit? Dahil ang desire ng Panginoon na gawin natin, gumawa tayo ng mabuti. Yan ang utos ng Panginoon, gawin po natin. Amen. So number 1, how to reach the blessings of God. Number 1, trust the Lord. Number 2, delight yourself in the Lord. Sabi ng Psalm 37 verse 4, kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo ay iyong makakamtan. Ito po isang payo. Kung tayo naghahanap ng kaligayahan, sa Panginoon natin hanapin. Ano po? Paano ba makukuha o mahahanap ang kaligayahan sa Panginoon? Meron po ako sa inyo mga steps na ibibigay. Ano po? Ito po ay nakuha ko sa pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita. Now, first step, lumapit tayo sa Panginoon.
Hindi po natin makukuha ang ating gusto kapag malayo tayo sa Kanya. And for sure, hindi rin po ibibigay ng Panginoon ang gusto natin kung hindi po tayo lalapit sa Kanya. Clear? Number 2, kilalanin natin ang ating Panginoon. So, paano? Dapat lagi natin siyang kasama, kausap, para malaman natin ang Kanyang kalooban. Para makilala natin ang Panginoon, we always need to pray, we always need to read the Word of God for us to know His will. Third step, ngayon nakilala mo na ang Panginoon, familiar ka na sa Kanyang tinig, gawin mo naman ang lahat ng nais niya na gawin mo or sundin mo naman ang Kanyang kalooban. Anong mangyayari? Tuturuan ka niya, ituturo niya sa iyo ang lahat ng mga bagay na gagawin mo para maging masaya ka sa Kanya. Ulitin ko po, ano ang third step? Sundin o gawin ang kalooban ng ating Panginoon. That is the third step. So, anong mangyayari kapag ating sinunod ang kalooban ng Panginoon? Pastora, parang ang hirap nun. Hindi ha, kasi ganito, makapangyarihan si Lord. He has so many ways para tayo po ay turuan. So, kapag tayo lumapit sa Panginoon, inalam natin ang Kanyang will, tuturuan tayo ng Panginoon, at ituturo niya sa atin lahat ng mga bagay na gagawin natin para again, maging masaya po tayo sa Kanya. So, ano ang dapat na gawin? Ito lang po ang dapat na gawin. Sumunod tayo sa ating Panginoon. Obey, 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 and obey. Lahat ng ituturo niya, sasabihin niya, iuutos niya, gagawin lang po natin. Anong ating gagawin? Lahat ng ituturo ng Panginoon, lahat ng sasabihin niya, lahat ng iuutos niya, gagawin po natin. And we can have that fulfillment and satisfaction. Promise. Ito pala, promise. Ang salita po ng Panginoon ay hindi nagsisinungaling. Ulitin ko po, ang atin lang gagawin, susundin lang po natin ang lahat ng itinuturo ng ating Panginoon, sinasabi ng ating Panginoon, at inuutos ng ating Panginoon. At masusumpungan po natin ang kaligayahan na nagmumula sa ating Panginoon. Lahat ibibigay ni Lord. Lahat gagawin ng ating Panginoon para maging masaya lang po tayo. Amen. Habang hinahanap natin siya at sumusunod po tayo sa Kanya, ano po mangyayari? Magiging masaya ang ating Panginoon. Amen. So, ang relationship daw po dapat ay kagaya ng relasyon ng mag-asawa. Ano po? Mag-asawang happily married. Dapat daw po ganyan ang ating relasyon sa ating Panginoon. Spending time with God must be a delight, not a burden. Hindi pwedeng hindi kayo nagkikita, nag-uusap, at nagkikwentuhan. Ano po? Ulitin ko po. Kung paano nag-uusap ang mag-asawa, nagkikwentuhan, at nagkikita, at nagkakaroon po sila ng kasabikan sa presensya ng bawat isa, as we come before the Lord, dapat ganun din po tayo. Nasasabik tayo sa presensya ng Panginoon, si Lord naman, sabik sa ating presensya. So dapat tayo ay laging nagkikita, laging nag-uusap, at laging nagkikwentuhan. Ito po ang paraan para makilala natin ng malalim ang ating Panginoon. Dapat po ay nai-enjoy po natin yung time na kasama natin si Lord. In prayer, in worship, in midweek service, and in Sunday service. Amen po. Hindi po tayo dapat naiinip. Ano po? At wala pong sikreto. Lahat ng nangyayari sa buhay mo, ino-open up mo sa Panginoon, kinikwento mo sa Panginoon, sinasabi mo sa Panginoon. Now, bakit ba may mga panalangin na hindi sinasagot ng Panginoon? Possible, nakikita ng Panginoon na we are not delighting in Him. Ano po? If we delight in Him,
ipapakita ng Panginoon sa atin ang kanyang kalooban at patuloy po tayong pagpapalain ng ating Panginoon. Now, number 3, how to reach the blessings of the Lord? Commit your way to Him. Ano po? So, ang sabi ng awit 37 verse 5, ang iyong sarili sa Kanya italaga, tutulungang ganap kapag ika'y nagtiwala. So, anong gagawain para tayo pagpalain ng Panginoon, para maabot natin ang pagpapala ng Panginoon? Kasi po alam mo yun, mula sa langit, nakagano na yung pagpapala eh. Ang kailangan mo lang na gawin, abutin yung pagpapala. Minsan, hindi po natin maabot yung pagpapala ng Panginoon kasi itinataas na muli ng Panginoon. Bakit? Hindi natin ginagawa yung ipinapagawa niya. Sabi ng number 3, commit your way to me. Sabi ng Panginoon, italaga mo yung daan mo sa akin. Yung daan na gusto kong lakaran mo, dun ka pumunta. Ano po? Ano bang ibig sabihin ng italaga? Ialay, ihandog, ibigay. Alin po? Ang ating buhay sa Panginoon. Ialay, ihandog, ibigay. Alin? Ang ating buhay sa Panginoon. Meaning, lahat ay ititiwala natin sa Kanya. Ititiwala natin sa Panginoon ang lahat ng bagay patungkol sa ating buhay. Kahit na hindi maganda ang nakikita natin, kahit na hindi natin gusto ang nakikita natin, patuloy pa rin tayong magtiwala sa ating Panginoon. Patuloy pa rin tayong sumamba at magpuri sa ating Panginoon, di ba? Sabi ko po nung last Wednesday, tayo ang naglalagay ng mighty wall of protection sa ating buhay at sa buhay ng ating buong pamilya. So kapag hindi po tayo nagpuri at sumamba sa Panginoon, there is no mighty wall of protection in our lives and the lives of our families. Yun po ay pagsunod. Yun po ay pagkukumit. Ano po? So ang promise ni Lord, kapag nakita niya na lubusan tayo nagtitiwala sa Kanya, He will help us. Tutulungan tayo ng Panginoon. Saan? Sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Buong buhay po natin nakasubaybay ang ating Panginoon. We have the Word of God. Kapag tinignan po natin ang buhay ni Haring David, andun ang Panginoon. Si Haring David, nagtiis siya, marami siyang pagsubok na naranasan, marami siyang kahirapan na naranasan, gutom at uhaw. Pero alam niyo ba, hindi po siya pinabayaan ng Panginoon. Sa dulo ng kanyang takbuhin, he is a man after God's own heart. Lahat ng plano, dapat po nating ipinagpipray muna sa ating Panginoon. Humingi po tayo ng sign sa Panginoon, kagaya po ng ginawa ni Gideon. Kilala niyo ba si Gideon? Siya yung inutusan ng Panginoon na ipagtanggol ang bansang Israel. Sabi niya, Lord, mahirap lang kami, Lord. Sabi ng Panginoon, walang problema. Ipoprovide kong pangailangan mo, Lord. Kami may pinakamaliit na lipi sa buong bansang Israel. Walang problema kung magiging lakas mo. Hindi pa naniniwala si Gideon. Sabi niya, Lord, kung talagang nagtitiwala ka sa akin, Panginoon, kung talagang inuutusan mo ako, Panginoon, kung talagang gusto mong gamitin yung buhay ko, Lord, maglalagay ako ng lana, Panginoon. Bukas ng umaga, pagising ko dapat, Lord, basang-basa yung buong lana. At Lord, tuyo yung paligid ng mga damo. That's impossible. Pero alam niyo ba, nang gumising si Gideon, piniga niya ang lana, umagos ang tubig. Hindi pa natapos doon. Sabi ni Gideon, Lord, kung talagang inuutusan mo ako at nagtitiwala ka sa akin at gusto mong gamitin yung buhay ko, Lord, matutulog ako, ilalagay ko ulit yung lana. Paggising ko naman bukas, Lord, tuyo yung buong lana. At Lord, yung paligid naman nun ang basa. Gumising siya kinabukas na madaling araw. At nakita niya, tuyo yung telang lana at yung paligid ng mga damo ay basa.
Saka siya sumunod sa Panginoon. Ay, grabe. Ako nga tinatawag ni Lord. Ay, ako pinagtiwalaan ng Panginoon. Ay, grabe. Ako yung gagamitin ng Panginoon para iligtas ang kanyang bayan, para iligtas ang bansang Israel. Okay, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Okay na, Lord. Alam ko nang ako na nga yung Panginoon. Alam ko na, Lord, ikaw nga nag-uutos sa akin, Panginoon. O, di ba, antindi? Amen. Nalala ko lang po nang tawagin ako ng Panginoon. Ang una po na ginawa ng Panginoon ay, narinig ko ang tinig ng Panginoon. Chosen, pinili, tinawag. Paulit-ulit lang po yun. Chosen, pinili, tinawag. Chosen, pinili, tinawag. Chosen, pinili, tinawag. Habang ako po nakahiga sa aming narang sopa, nagpapahinga ako kasi naglinis ako ng bahay, habang si Stephen at saka si Asel po ay, Stephen then was 8 years old, Asel then was 4 years old. Ang magkapatid po ay naghahabulan, paikot-ikot po sa akin, paikot-ikot sa akin. Tawanan ng tawanan. Alam niyo ba kung ano narinig ko that time? Angels na sila po ay tuwang-tuwa, nagtatawanan sila, nagpapalakpakan sila, nagtatalunan sila habang sinasabi sa akin ng Panginoon, chosen, pinili, tinawag, chosen, pinili, tinawag. Pangalawa, na naginip po ako, isang bolang naglalagablab, as in talagang kulay baga. Dalawa yon, yung isa bumagsak sa malayo, tapos yung isa, ang bilis. Zzz, papunta po sa akin. Ako naman, umilag, natatakot ako. Siyempre, bolang apoy kaya yun. Pag bumagsak sa akin, di masusunog ako. Alam nyo ba, nagpipiglas ako, ayaw ko. Mayroon dalawang malaking kamay na humawak sa balikat ko. At alam niyo ba kung ano nangyari sa bolang apoy? Swak sa gitna ng aking ulo. Sumuot sa gitna ng aking ulo. Ay, hindi ako nakailag. Dalawang kamay, nakakabit sa balikat ko. Hindi ako makagalaw. Pangatlo, sabi sa akin ng Panginoon, basahin mo ang Joshua chapter 1, 5 to 9. 2 p.m. nang sinabi sa akin ng banal na espiritu. Gumagawa ako ng test ng grade 2, nakadapaho ako sa kama namin. Hindi ko pinansin yon. 9 o'clock ng gabi, nagtututbrush ako sa CR namin sa laboratory. Sabi rin ng tinig, basahin mo ang Joshua 1:5 to 9. Sumagot na ako, wait lang Lord, nagtututbrush po ako Ano gahong nandoon? Pagkatutbrush ko, kinuha ko ang Biblia, binuksan ko, hinanap ko ang Joshua 1:5 to 9. Basahin niyo mamaya after ng BS natin. Alam niyo ba habang binabasa ko ang Joshua 1:5 to 9, ako po'y iyak ng iyak na, tulo ang aking luha, tuluan ng tuluan, hindi ko siya kayang pigilin. Pag tayo po'y tinawag ng Panginoon, magbibigay siya ng mga signs. Hindi ko na kailangan humingi ng signs sa Lord na, Lord, ikaw ba yan? Tinawag mo talaga ako? Bakit po? 3 sign na ho yun. Nung nag-iikutan po si Tiban tsaka si Asel, nakapikit po ako. Tulog ako pero gising ang diwa ko. Makapangyarihan ang ating Diyos. Our God is great. Our God is powerful. Wala po siyang hindi kayang gawin. Kapag gusto ka niyang tawagin, tatawagin ka niya, guguluhin niya ang buhay mo hanggang hindi ka nagsisay ng yes. Hindi ka niya titigilan. Amen. Okay. So, ayan, sabi ng 1 Samuel 14, 8 to 10. Mabuti kung gayon, ito po ay humingi rin po o nagbigay ng sign si Jonathan sa Panginoon. Ano po? Si Jonathan po ay anak ni Haring Saul at matalik na kaibigan ni Haring David. Hindi lang siya matalik na kaibigan, kundi higit pa sa kapatid ang kanilang pagtuturingan. Sabi sa verse 8, mabuti kung gayon, sabi ni Jonathan, tatawid tayo at mapakita sa kanila kapag sinabi nilang hintayin natin sila, hindi tayo tutuloy ng paglapit sa kanila. So ano ang sign? Kapag sinabi daw po nung mga nasa kampo ng mga kalaban nila na hintayin natin sila, hindi sila tutuloy sa paglusob. Pero, verse 10, kapag sinabi nilang lumapit tayo, ibig sabihin na pumunta kayo dito, lalapit tayo sa kanila sapagkat
Iyon ang palatandang sila'y ibinigay sa atin ni Yahweh. Kapag binasa niyo po ang kwentong ito, alam niyo ba, ang nagkaroon lang ng lakas ng loob na sumalakay sa mga Pilisteo ay si Jonathan. Si Haring Saul ay nanginginig sa takot. Nang sumalakay si Jonathan, dalawa lang sila ng tagadala ng kanyang sandata. At sila po ay nanalo. Humingi siya ng sign sa Panginoon bago siya lumusob. Anong result? Yung hiningi niyang sign sa Lord, narinig niya, kaya lumusob sila. Silang dalawa. Anong nangyari? Nanalo sila. Anong lesson? Do not make plans without God's approval. Again, anong lesson? Huwag tayong gagawa ng plano nang hindi kasama si Lord, nang walang go signal ang Panginoon. Ang architect po, kahit mag-drawing siya na mag-drawing, kahit gaano kaganda ang kanyang ginawa, pag walang approval na nagpapagawa sa ginawa niya, hindi po siya makakatanggap ng kabayaran. Ganon din po tayo. Kapag may ginawa tayo without the consent of the Lord, wala po tayong blessing na matatanggap mula sa ating Panginoon. Uulitin ko po, kapag gumawa tayo ng isang bagay without the consent of the Lord, do not expect blessings from the Lord kasi hindi po siya magbibigay. Nagbibigay lang po ang Panginoon ng consent, ng oo. Sinasamahan lang po ng Panginoon ang mga tao sa kanilang plano, sa kanilang ginagawa kapag isinasama nila sa kanilang plano ang Panginoon. Okay? Kapag gumawa po tayo ng plano, ilatag muna natin sa harapan ng Panginoon at hintayin natin siya. Pastora, ilalatag ko talaga? Opo, basahin po natin. Sa 2 King 19 verses 14 and 15, o 14 lang, sabi po dito, binasa ni Ezekias ang sulat na ibinigay sa kanya ng mga sugo ni Senakirib. Pagkatapos pumasok siya sa templo at inilatag ang sulat sa harapan ni Yahweh. Literal pong inilatag sa harapan ng Panginoon yung sulat. At alam niyo ba sabi ni Haring Ezekias, Lord, eto Panginoon ang sabi nila, Lord. Natatakot ako, Panginoon. Tulungan mo ako, Panginoon. Alam ko, Lord, na ko lang makakatulong, Lord. Ay, ang Lord, basahin mo, Panginoon. Yes, marunong magbasa ang Panginoon. Sabi ni Pablo, ang lahat ng ating nakikita, anino ng mga bagay na hindi nakikita, kung matalino ang tao, mas matalino si Lord. Mag-type po kayo ng amen. Say amen. Okay? So, gumawa po tayo ng plano, pero isali natin si Lord. Kasi po, sabi ng kawikaan, nasa sa atin ang pagplano, pero ang planong yan, si Lord ang magbibigay ng katagumpayan. Pwede pong i-approve ng Panginoon, or bigyan po tayo ng better plans. Ano po? So, bakit pa kailangan gawin ko yun, Pastora? Bakit kailangang ilatag ko pa sa Panginoon? Bakit kailangang ipag-pray ko? Bakit kailangang humingi pa ako ng sign sa mga gagawin ko? Kasi po, ito po yun, hindi nagkakamali ang ating Panginoon. Pag nagtiwala tayo sa plano ni Lord, sasamahan niya tayo, tutulungan niya tayo, at papangunahan po tayo ng ating Panginoon. Next, number 4. How to reach the blessings of God. Number 4, be silent before the Lord. Sabi niyo nga po, psst. Manahimik daw po tayo sa harapan ng ating Panginoon. Sabi ng Psalm 37:7, sa harap ni Yahweh ay pumanatag ka, maging matiyagang maghintay sa Kanya. So ano pong sabi? Sa harapan ng Panginoon, pumanatag ka. Anong gagawin natin? Maghintay. Ano bang ibig sabihin ng pumanatag? Huwag mataranta. Tahimik lang. Hintayin ang pagkilos ng Panginoon. Alam ko pong hindi madaling maghintay. Ako po nung mga una-unay impulsive din. Ang maisip ko gagawin ko. Ang maisip ko sasabihin ko. Pero alam niyo sa pagdaan ng panahon, unti-unti tinuruan ako ng Panginoon. Hinay-hinay lang. Close your mouth. O, huwag mo munang gawin yan.
Wait for the proper time. Wait for the right timing. Yan. Hindi po madali na maghintay, nakakainip, pero yun po ang utos ng Panginoon. Let us wait, matyagang maghintay tayo sa go signal ng ating Panginoon. Kaya, wala tayong magagawa, kundi ang sumunod sa Panginoon dahil tayo po ay nabubuhay sa pananampalataya. Sabi ni Lord, wait! Wala tayong magagawa. Bakit? We live by faith. It is not easy to be quiet before the Lord. Mahirap, manahimik, lalo na kapag marami ka nakikita na hindi mo gusto. Amen. Maraming nangyayari na ayaw mo. Hindi po tayo pwedeng mareklamo. Ulit, hindi po tayo pwedeng maging mareklamo. Bawal. Ayaw po ng ating Panginoon. Pero, we need to conquer. Kinakailangan po ating magtiis, magtiyaga, at magsikap. Amen. Ano po ang dapat na gawin para po tayo ay manalo sa laban na ito? Magtiis, magtiyaga, at magsikap. Kapag nagawa po natin ang tatlong bagay na ito, alam niyo ba kung anong nasa dulo? Pakitype po, hulaan nyo. Nagsisimula sa letter V, nagtatapos sa letter Y. O napakadali niyan ha. We need to conquer. At para tayo po ay maging matagumpay, kinakailangan tayo ay magtiis, magtiyaga, at magsikap. Kapag nagawa natin ang tatlong bagay na ito, ano ang ma-achieve natin? Ano ang makukuha natin? Ano ang magiging reward sa atin ng Panginoon? Pakitype po sa baba. It starts with letter V and ends with letter Y, English. Salamat sa mga nag-type. Check nyo kung tama sagot ninyo. Ang nasa dulo ng ating takbuhin kapag tayo po ay nagtiis, nagtiyaga, at nagsikap ay victory. Ano po? Victory. And kapag andun na po tayo sa dulo, we will receive the rewards that comes from the Lord. Now, ano bang reason bakit po tayo nagreklamo? Nahihirapan, napapagod, nagsasawa. Kaya meron pong reminder ang ating Panginoon. Ano po? Meron pong mga reminder sa atin ng Panginoon sa kanyang mga salita. Ano ang reminder ng Panginoon sa kanyang mga salita? Panghawakan po natin ang kanyang mga pangako. Para kahit na po tayo ay nahihirapan, napapagod, nagsasawa na, papalakasin pa rin tayong patuloy ng mga pangako ng ating Panginoon. Now, meron po akong 7 bagay na i-share sa inyo na kinakailangan po nating i-allow sa buhay natin. Kinakailangan po nating papasukin sa ating mga buhay. Ano po? Number 1, do not become impatient. Kinakailangan po maging patient tayo. Kinakailangan po maging matiyaga tayo in Tagalog. Kapag tayo po ay matiyaga, ano ang effect po nito sa buhay natin? We will grow. Ano po? Negative po ang nakalagay sa screen natin. Sige, sundin ko na lang yung nakalagay sa screen natin. Do not become impatient. Kasi kapag impatient po tayo or wala po tayong pagkatyaga, ang effect po nito sa buhay natin, we will not grow. Hindi po tayo magtatagumpay. Wala po tayong matatapos. Kaya anong dapat natin gawin? We must learn to be patient. Number 2, do not be envious. Huwag po tayong mainggit. Bakit? Ang pagkainggit po ay may lason na pwedeng magkontrol ng buhay natin soon at magwasak nito. Tanungin ko kayo, ang pagiging mainggitin ba ay kasalanan? Yes or no? Pakitype po sa baba. Ano ang tanong? Kapag nainggit ba ako ba ay nagkakasala? Yes or no? Pakitype po sa baba. Salamat po sa mga sumagot. Kapag tayo po ay nainggit, tayo po ay nagkakasala because envy is a sin. Ano po? Kapag naiinggit po tayo, wala tayong peace. Laging magulo ang buhay natin. Lagi tayong may kaaway. Lagi tayong may kasigawan. Amen? So, sayo mo sa iyong katabi, bawal mainggit. Next.
Do not change based on the prosperity of others. Huwag tayong magbago dahilan lang sa nakita mo na yung iyong kapitbahay ay dumadami ang kasangkapan, gumaganda ang trabaho, nagiging mayaman. Huwag po tayong mainggit sa kanila. Huwag po nating baguhin ang ating buhay because of those things. Sabi ng Psalm 37:7b, huwag mong kainggitan ang gumiginhawa, sa likong paraan umunlad man sila. So, tandaan po natin, sasabihin ko ulit, we live by faith. The just shall live by faith. Sabi ng Biblia, hindi po tayo pwedeng mainggit, bawal po tayong mainggit. Tingnan mo na lang sila. Magsikap, magkaroon ng pananampalataya. Kung ibigay ng Panginoon sa mundo, salamat. Kung hindi ibigay ng Panginoon sa mundo, lagi mong tandaan. Ang ating gantimpala ay nasa langit. Sa dulo ng ating buhay, kapag nakaharap natin ng Panginoon, ibibigay niya ang gantimpala mo at ang gantimpala ko. Amen? Next. Reject anger or anger. So, iwasan mo, takbuhan mo, iwanan mo, alin? Ang galit. Mas mababaw po ang galit kaysa sa wrath. Yung puot. Pero, both of them are harmful. Sa mag-asawa, pag meron po nagsasabi ng hindi maganda, minsan, reason yun para manahimik na lang. Pero mali po yun. Dapat po ay pinag-uusapan. Hindi po dapat tumatahimik. Amen. So, reminder, Ephesians 4:26, kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Huwag po tayong matutuwa kapag tayo po ay, huwag po tayong, iwasan po natin yung magalit tayo. Huwag papatagalin ang galit, ang sama ng loob, ang hinanakit. Pwede po kasing maging reason yan para magkaproblema tayo sa pagtulog, hindi po tayo mapakali hanggang sa magkasakit na lang tayo. Huwag po nating hayaan na mapasok ang buhay natin ng kaaway. So, kapag ganito na po ang nangyayari, hindi ka na makatulog, galit na galit ka, ayaw makita ang pagmumukha. So, ang gagawin po natin ay manalangin. Ipag-pray siya, ipag-pray ang iyong sarili, humingi ng tawad sa Panginoon kasi kapag tayo po ay nagagalit, tayo po ay nagkakasala, para po tayo patawarin ng Panginoon at bigyan po tayo ng Panginoon ng kapayapaan. So anong gamot? Prayer and forgiveness. Amen. Next, do not borrow if you cannot pay. In Tagalog, huwag daw po tayo mangungutang kapag hindi natin kayang bayaran. Alam niyo ba na marami ng mga Kristiyano ang nagkahiwa-hiwalay dahil nangutang, hindi binayaran, nangako, hindi tinupad. Mga taga-Christianites Fellowship, hindi po masamang mangutang. Pero kung tayo po ay mangungutang, ay magbabayad naman po tayo dahil marami na pong sinirang relasyon ang pangungutang na hindi nagbabayad. Lagi mong tandaan, iba ka. Anak ka ng Diyos, tagalangit ka. Okay? So, diretso lang po ang pakikinig. Marami po ako sasabihin sa inyo, marami po tayong matutuklasan. Psalm 37 verse 21, anumang hiramin ng taong masama, di na ibabalik sa kanyang kapwa. So, sino ang hindi nagbabayad ng utang? Anong tawag sa kanya ng Biblia? Taong masama. Uulitin ko po, walang masamang mangutang. Kung wala ka at talagang kailangan mo, pwede ka naman tumakbo sa iyong kapatid. Pero kapatid, anak, magbabayad ka. Huwag ang hindi. Huwag mong hayaan na masira ang relasyon mo sa iyong kapatid sa pamamagitan lang ng pera. Dahil ang nagmamahal daw sa pera, sabi ng Panginoon, o ang pagmamahal sa pera ay, anong tawag doon?
ugat ng maraming kasalanan, root of all evil. Mas mahalin natin ang ating kapatid kesa sa pera. Ulitin ko po, kapag hindi po tayo nagbabayad ng utang, ang sabi ng Biblia, ang taong masama, anumang hiramin ng taong masama, di na ibabalik sa kapwa. Pag hindi po tayo nagbabayad ng utang, ang tawag po sa ng Biblia ay taong masama. Okay? Kung hindi kailangan, huwag gumastos, huwag mangutang. Kapag nanghiram, be sure na maibabalik sa tamang panahon para makaulit pa po patuloy na pagtiwalaan. Okay? Next, live in integrity. Anong ibig sabihin ng integrity? Dapat po ay tapat tayo. Honest. Merong paninindigan. So ulit, marami po nasisira sa pera. Paalala, huwag po tayong mangutang. Spend only what you have. Kung ano lang yung kailangan mo, yun lang ang bilihin mo. Ang oo mo'y maging oo, ang hindi mo ay hindi. Kung hindi kayang panindigan, huwag ibubukas ang labi, huwag maglalabas ng salita. That is what we call integrity. Amen. If we want to be blessed by God, i-desire po natin ang desire niya. Sundin lang natin lahat ng nais niya at kanyang kalooban. Let us honor Him, adore Him, and give Him praise. Surrender to His will. Amen.
Maibigay nga nawa po natin sa ating Panginoon ang ating puso. Mamuhay tayo na may takot sa Kanya. And let us allow Him to have His ways in us. Amen. Let us pray. Heavenly Father, thank you so much, Lord, sa mga salita mo na nahayag sa gabing ito. Salamat, Lord, sa mga reminders. Salamat, Lord, sa mga narinig namin, Panginoon, na dapat naming baguhin sa aming mga buhay. Dapat naming gawin, Panginoon. Hayaan mo lang, Lord, na matuto kami magtiis, magtiyaga, magsikap, lumaban, Panginoon. Make us great conquerors of you, Lord God. At hayaan mo rin, Panginoon, na ang buhay namin ay patuloy na magningning sa banal mong harapan, O Diyos. Tulungan mo kami, Lord, na isurrender ang buhay namin sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na ilagay sa banal mong harapan ang aming mga buhay. Ilatag, Lord, sa banal mong harapan ang aming mga plano. At hayaan mo lang, Panginoon, na ikaw ang patuloy na maging Diyos ng aming mga buhay. Patuloy mong ipakita sa amin, Lord, ang iyong kadakilaan, ang iyong kabutihan, at ang iyong katapatan. And help us also, Lord God, to be faithful to you, to trust you, Lord God, to delight in you. At Lord, magawa namin, Panginoon, ang mga bagay na hindi kami, Lord, dapat na magalit. Magkaroon kami, Lord, ng integrity. I-bless naman, Lord, ang banal mong pangalan. Patuloy na kami, Lord, na magtiwala sa iyo. At i-commit namin, Lord, ang daan namin sa iyo, ang buhay namin sa iyo, Panginoon. At hayaan mo lang, Lord, ikaw ang patuloy na maging Diyos namin. Patuloy mo kami subaybayan at ingatan at mahalin, Panginoon. And continue to lift your name on high. Thank you so much, Lord. Again, Father, patuloy mong pagpalain ang mga anak mo, Lord, na nakasama ko sa gabing ito. Ingatan mo ang kanilang mga buhay. Dagdagan mo ang kanilang pananampalataya. Palaguin mo, Lord, ang kanilang mga pananampalataya. At ikaw ang patuloy na maging Diyos namin. Be in our midst, Lord God. In Jesus' mighty name, we pray. Amen.